Hi, Miss Fujiko. Ako po si Nestor o Ernesto sa totoong pangalan. Isa po akong masugid na tagapakinig ng iyong channel. Nais ko rin pong magbahagi ng kwento sa inyo tungkol sa naging karanasan ko sa dalawang magkapatid ng mga anak mayaman, pati na sa nanay at mga pinsan nila. Tawagin na lang natin ang magkapatid na ito sa pangalang Erica, ang mas matanda, Samantha naman ay ang bunso. Para inyong maintindihan ang kwento, ay simulan ko sa sarili kong background. Nakatira kami sa isang mahirap na barangay sa Tacloban, Leyte. Ewan ko ba sa lugar namin, masyado yata talagang talamak ang korupsyon, kaya kahit aktibo ang mga namumuno, pero wala namang ginagawang proyekto. Kadalasan, ang mga main road lang ang nakasemento ang daan, puro palubak at bitak, wala ring street lights. Sa madaling sabi, mahirap ang aming barangay, pati na ang karamihan na naninirahan roon. Meron naman sigurong mga nakakaluwag sa buhay, pero iilan lang. Mga taong may trabaho sa munisipyo, iilang opisina, at may mga kapamilya na nasa abroad na nagtatrabaho. Kami na isang magsasaka ang ama, at ang aking ina ay nagluluto sa iilang putahing ulam na idinidisplay sa harapan ng aming bahay. Ay nananatiling mahirap at isang kahig isang tuka ang estado ng buhay. Isang araw noon, nakita kong may dumating na isang malaki at bagong van. Sa tingin ko ay mga bakasyonista ang mga nakasakay. Huminto ang van sa isang may kalakihang bahay, tapos may naunang bumaba na dalawang magagandang dalaga. Noong una ay hindi ko alam kung sino sila dahil hindi ako familiar doon sa dalawang matatangkad at magagandang dalaga ang nakikita ko. Pero noong lumabas ng sasakyan ang mga magulang ay namukaan ko na kung sino. Iyong lalaki ay si Sir Robbie at ang babae naman ay ang asawa niyang si Ma'am Divina. Hindi lang ako sigurado kung mga anak ba nila iyong dalawang dalaga na naunang bumaba at pumasok sa malaking bahay dahil kahit kailan ay wala pa naman akong nakikita sa mga anak noong si Sir Robbie. Noong mapalingon sa akin si Sir Robbie ay sabi niya, "Oh, Nestor, ikaw pala yan. Si papa mo ba? Nasa bahay niyo ba?" Sabi ko naman, Wala pa po, Sir Robbie. Mamayang bagong mag-alas 5 pa yun darating galing sa bukid po. Okay, sige. Eto, chocolate. Iuwi mo na sa inyo. Sabihin mo kay papa mo pagdating niya na pupuntahan ko siya mamaya mga alas 6 o alas 7. Kaya wag ka mo siyang matutulog ng maaga, ha? okay po Sir Robbie. Wika ko pa tapos umalis na ako. May binili lang kasi ako sa tindahan sa unahan nila, kaya ako nakita ang kanilang pagdating. Kaya rin naman ako kilala ni Sir Robbie dahil magkababata sila ni Papa ko. Lumaking magkakabarkada silang dalawa. Nagkahiwalay lang sila noong mag-college na si Sir Robbie at doon na nag-aral sa Maynila. Tapos noong umuwi ay mayaman na. Nakapagpatayo na agad ng magandang bahay at may asawa na. Pero hindi pa namin nakikita ang mga anak niya. Pagkarating ko sa bahay ay sinabi ko kay Mama ang sinabi ni Sir Robbie. Tapos ibinigay ko na rin sa kanya ang chocolate. Hindi kasi talaga ako mahilig sa matatamis na pagkain dahil madaling kumate at mamaga ang lalamunan ko. Kaya ayoko rin ng chocolate. Tapos muli na akong umalis para mag-igib ng tubig para sa kusina, sa banyo at sa inumin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay naroon na si Papa. Ikinuwento ko sa kanya ang mga sinabi ni Sir Robbie. Natuwa naman siya at sinabihan si Mama na maglaga agad ng mais dahil paborito raw iyon ni Sir Robbie.
Kaya ako rin ang inutusan ni Mama na gumawa noon. Pasado 6:00 ay may nagtatao upo na sa may pintuan namin. Naroon lang din naman si Papa nakaabang sa aming maliit na sala at hinihintay ang pagdating ni Sir Robbie. Kaya pagkapasok ko noon ay agad na silang nagyakapan ni Papa. Tapos inalabas agad ni Mama ang bagong luto na nilagang mais. Sabi pa ni Sir Robbie, Ikaw talaga, Arnulfo ah. Alam na alam mo ang paborito ko. Aba, oo naman pare. Kahit matagal na tayong nagkalayo, ikaw pa rin naman ang itinuturing kong best friend at hindi ko makakalimutan ng mga naitulong mo sa akin noong kabataan pa natin. Naitulong mo sa akin noong kabinataan pa natin. Nako, Arnulfo, kalimutan mo na yun. Matagal ko nang limot yun. Kakaiba ka talaga tumanaw ng utang na loob, panghabang buhay. sabi naman ni Papa. Oh, ano bang meron at nagbakasyon kayo rito? Kasama mo rin bang mga anak mo? Oo, kasama ko sila, pati si Divina na asawa ko. Kaso, hindi ko madala rito ang dalawa eh. Alam mo naman mga dalaga na. Maarte pa dahil mga laking syudad. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Hindi na katulad dati na kung anong iutos ng magulang ay sumusunod pa. Pero ngayon, ang pagsama rito ay hindi ko na mapilit na isama. Siya nga pala, Arnulfo. Anong hanap buhay na tong sinestor dito sa lugar natin? Tanong pa ni Tito Robbie kay Papa. Sabi naman ni Papa, Nako, wala. Paminsan-minsan ay sumasama sa akin sa bukid. Minsan naman ay narito lang sa bahay, tumutulong sa nanay niya sa pagluluto ng mga panindang ulam. Bakit mo ba naitanong, Robbie? Ganito kasi yan, Arnulfo. Sa susunod na buwan ay babalik na ako ulit sa abroad. Kailangan ko ng lalaking may iwan sa bahay namin. Si Mrs. at ang dalawang anak naming dalaga lang ang may iwan doon. Tapos si Mrs. naman ay kakapromote lang sa trabaho niya. Naging area head na siya, kaya madalas siyang magkakaroon ng mga out of town assignment. Nag-aalala ako na yung dalawang dalaga ko lang ang maiiwan sa bahay. Medyo mga immature pa naman ang mga yun. Madalas makalimot mag-lock ng gate o di kaya ay yung mga pintuan. Baka gustong magtrabaho ni Nestor sa akin bilang boy sa pamamahay namin. Actually, hindi naman talaga siya magiging totally katulong kasi hindi naman siya maglalaban ng mga damit. Bale, damit niya lang ang lalaban niya. Pero ang paglalaban ng mga damit ng pamilya ko ay ang mga anak kong gagawa noon. Si Mrs. rin ang magluluto ng ulam paminsan-minsan. Ang dalawa ko naman ay marunong ding magluto. Kaya ang main job lang talaga ni Nestor ay maging guard sa bahay namin. Sisiguraduhin niyang palaging nakasara at nakalakang mga gate at pintuan, lalo na kapag sa gabi. Tapos trabaho niya na rin ang pagbabawas ng mga talaib sa loob ng bakuran. Pagtatapon ng basura at pagpapakain at pagpapaligo ng aso. Ganun lang. At syempre kapag mamamalengke o mag-grocery ang pamilya ko, ay naka-assist lang din siya dapat. Nagpatuloy pa noon sa pagpapaliwanag ng gagawin ko si Sir Robbie. At noong matapos na siyang magsalita, ay napatingin na sa akin sina Mama at Papa. Sabi pa ni Papa, Ano anak, ayos na ba yun sa'yo? Sabi ko naman, Opo pa, kayang-kaya ko po yun. Sabi naman ni Sir Robbie, Di sige pala, isasama ka na namin sa pag-uwi namin sa Maynila sa susunod na linggo ah. Tsaka Nestor, baka pwedeng magsimula ka na sa pag-duty sa amin bukas. Wala kaming kasamang katulong eh. Wala ring makatulong si Mrs. sa paghahanda ng pagkain namin. Dami pa namang request ng dalawang yun. Sabi ko naman, Sige po Sir Robbie, bukas ng 8:00 pupunta na po ako sa inyo. Sabi niya naman, Magdala ka ng bihisan mo dahil baka hindi ka na uuwi dito kung marami kang gagawin hanggang sa gabi. Siya nga pala, Arnulfo, 5,000 ang buwan ng pasahod ko kay Nestor ha. Ito ang 10,000. Advance na sahod niya para may maiwan rin siyang pera rito sa inyo. Bahala na kayo mag-usap-usap magpamilya ha. Sige, paalis na ako. Okay, sige, paring Robbie. Salamat ah. Wala yun. Naisip ko kasi na delikado kung kukuha ko ng boy na hindi ko kilalang pamilya.
Baka kriminal pala yun. Baka mas lalo pang manganib ang pamilya ko. At least itong si Nestor ay parang anak ko na rin to. Tsaka Nestor, wag mo na akong tinatawag na Sir Robbie. Tito Robbie na lang. Okay po, Tito Robbie. Sagot ko pa tapos umalis na siya. Noong makaalis na si Tito Robbie ay nag-usap-usap na kaming buong pamilya. Tuwang-tuwa si Mama dahil balak niya raw na bumili ng steamer para makapagluto rin siya ng mga kakanin. Yung steamer daw na may 4 level at malaki. Para isang salang lang ay marami na agad na luluto. Sabi ko naman na sumasang-ayon ako. Anak, magkano ang iiwan mo sa amin rito sa 10,000 piso? Sabi ko naman, 8,000 na po sa inyo dyan, ma. Sa akin na yung 2,000, pang emergency ko lang po. Libre naman lahat ng kailangan ko ron kina Tito Robbie. Sabi naman ni Papa, Anak, magpakabait ka ron ha. At mag-ingat ka rin sa mga anak ni Robbie. Dahil siya rin mismo ang nagsabi na mataray at suplada ang mga anak niya. Kaya mag-ingat ka na wala silang masabing masama sa'yo ha. Opo pa. Pagsang-ayon ko naman. Dahil nakita ko rin talaga ang itsura ng mga yon. Mukhang mga supladang mayayaman. At sa tingin ko ay may karapatan naman silang maging ganon dahil magaganda, makikinis at matatangkad rin. Kung magiging sobrang bait sila ay baka hindi sila irespeto ng mga tao sa paligid nila. Naghapunan na nga kami agad pagkatapos namin mag-usap. Tsaka ako nag-impake ng iilang pirasong damit at inilagay ko na sa lumang traveling bag na bigay lang din sa akin. Tsaka ako natulog ng maaga dahil maaga rin akong pupunta sa bahay nila Tito Robbie sa kinabukasan. Kinabukasan nga ay gising na ako ng 6:00. Magkakasabay na kaming kumain dahil maaga rin naman gumising si Mama at nagluto na ng pang-almusal namin. Aalis rin kasi si Papa para magtungo sa aming bukid. Noong matapos na kaming makapag-almusal ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang na aalis na para simulan ang pag-duty sa bahay nila Tito Robbie. Medyo naluluha pa nga noon si Mama dahil malalayo na raw ako sa kanila. Sabi ko naman, Hala, si Mama naman overacting. Ay lang sa kabilang kanto ang bahay nila Tito Robbie Malayo na agad ang tingin mo roon. Sabi niya naman, Oo anak, alam ko naman yun. Pero after ng 2 linggo ay dadaling ka na nila sa Maynila. Yun ang ibig kong sabihin. Sabi ko naman, Huwag ka pang mag-alala, Mama. Susulat ako ng madalas para hindi niyo ako masyadong mamiss at hindi rin kayo mag-alala ng ganun. Sabi naman ni Papa, Oo, tama na yung drama niyo. Umalis ka na, Nestor. Sa kabilang kanto ka lang naman pupunta. Kung magpapaalam kayo ay parang ibang bansa na ang biyahe mo. Okay po pa. Wika ko pa nang nakangiti. Tapos umalis na ako agad. Pagkarating ko sa may tapat ng gate nila Tito Robbie, ay pinindot ko ang doorbell. Siguro mahigit 1 minuto rin akong naghintay bago may nagbukas. Pagkabukas noon ay si Tita Divina, ang asawa ni Tito Robbie. Good morning po, Ma'am Divina. Bati ko. Good morning rin sa'yo, Nestor. Huwag mo na akong imam ha. Kahit Tita Divina na lang. Hindi ka na rin naman iba sa amin, Robbie. Okay po, Tita. Nestor, ilang taon ka na nga ba? 19 pa po ako. Mabuti kung ganun. Tara sa loob. Naroon na sa kusina si Tito Robbie mo, nagkakape. Nagsisimula pa lang akong magluto ng almusal. Sige po. Sagot ko pa at sumunod na sa kanya. Pagkarating sa kusina ay binati ko si Tito Robbie. Tapos nakita kong naroon pa ang tocino, hotdogs, 10 pieces na itlog at kanin na bahaw na mukhang lulutuin bilang sinangag. Sabi ko na kaagad, Tita Divina, gusto niyo po
Ako na lang ang magluto ng mga pang-almusal nyo. Sabi niya naman. Oh, bakit? Marunong ka ba? Sabi naman ni Tito Robby. Ano ka ba, Divina? Hindi mo ba nakita na may maliit silang karinderya sa harapan ng bahay nila? At ang balita ko ay si Nestor ang nagluluto minsan. Maging sa mga masasarap na karning ulam ay marunong siya. Kaya pwede mo yan pagkatiwalaan sa kusina. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Tita Divina na halatang natuwa. Ganun ba? Nako, hulog ka ng langit pala sa amin kung ganon. Ang tagal ko na talagang pinangarap na matutong magluto ng mga masasarap na ulam. Lalo na yung mga sarsa. Kaso, hindi ako marunong At wala rin akong oras para mag-aral pa nga sa pagluluto ng mga ganong ulam. Dahil abala nga ako sa trabaho. O sige, ikaw nang gumawa nito. Dito lang muna ako sa lamesa, panonoorin na lang kita kung paano ka magluto. Wika niya pa tapos umupo na. Kaya naman, ako na ang nagluto. Siyempre, ginawa ko ang pangmalakasang estilo namin ng pagluluto ng sinangag na kanin. Iyong mabango dahil sa tostadong bawang, pero hindi durog at hindi rin mamantika. Halos patapos na ako magluto noong marinig kong may mga yabag ng mga paa na pababa. At noong makababa ay iyong dalawang anak na dalaga ni Tito Robby at Tita Divina ang mga iyon. Sabi pa noong isa, "Ma, ang bango naman yan. Alam kong sinangag pero kakaiba ang amoy. Masyadong nanghahalina. Kaya napilitan na kami na bumaba agad." Sabi naman ni Ma'am Divina, "Mabuti at amoy pa lang ay nagustuhan niyo na agad, anak. Bago ang lahat ay ipapakilala ko muna sa inyo si Nestor. Anak siya ng best friend ni Papa niyo. Kinuha namin siya bilang houseboy natin sa bahay para may kasama tayo at tutulong sa mga mabibigat na gawain. At ang swerte natin dahil magaling siyang magluto dahil may maliit silang karinderya sa bahay nila at siya ang nagluluto paminsan-minsan. Nestor, ito nga pala ang mga anak namin. Sina Erica at Samantha." Ay po ma'am, good morning po. Bati ko pa. Sabi naman ni Tito, Naku Nestor, tigilan mo ang pagtawag ng ma'am at sir dito sa loob ng bahay. Wala tayo sa opisina. Pwede mong tawagin sa mga pangalan nila sina Erica at Samantha. Dahil halos magkasing edad lang naman kayo. 20 years old na si Erica, 18 naman si Samantha. Ayos lang kung sa pangalan na lang kayo magtawagan. Okay po, Tito. Sagot ko pa at tinapos na ang pagluluto. Sa katunayan, hindi pa ako tapos sa pagluluto ay nagsiupo na ang dalawang dalaga at nagsimula na agad na kumain. Makikitang sarap na sarap sila sa mga niluto ko, lalo na doon sa sinangag na kanin. Matapos kumain ay agad na silang nagsitayo. Sabi naman ni Tito, Saan kayo pupunta? Ang mga plato Hindi yan mahuhugasan kung iiwanan nyo lang dyan. Oo, at boy natin si Nestor. Pero hindi natin siya katulong Hindi siya obligado na maghugas ng plato. Lalo na maglinis ng bahay at maglaban ng mga damit nating lahat. Pwede niya siyang hingan ng tulong kapag maglilinis kayo ng bahay. Pero kayo mismo ang maglilinis. Tutulungan lang kayo ni Nestor. May mga mahalagang trabaho siya na inutos ko. At hindi yun gawaing bahay. Sabi ko naman, Ayos lang po Tito, ako na pong maghugas ng mga plato. Hindi Nestor, ikaw na ang nagluto ng mga pagkain kaya hindi pwedeng ikaw pa rin ang maghugas ng pinagkainan. Ituturing ka namin dito na kapamilya at hindi katulong. Kaya tulong-tulong tayo lahat sa trabaho. Hindi yung iaasa sa'yo. Recap pa ni Tito Robby kaya hindi ko na itinuloy ang paggawa ko dapat sa mga plato para dalhin sa lababo. Nagtulungan naman ang magkapatid sa paglilinis ng kusina. Tapos sabi ni Tito, Nestor, sumunod ka sa akin. Agad naman akong sumunod sa kanya noong magpunta siya sa terrace sa labas ng bahay. Tapos itinuro niya ang malawak na espasyo ng compound. Nestor, yan ang ipapatrabaho ko sa'yo.
Simulan mo muna sa pagpuputol ng mga sanga ng mga puno. Tapos yung mga bato sa gitna, itambak mo sa gilid. Tapos tsaka ka mag-trim ng mga bermuda. Bunutin mo na rin ang mga matatandang halaman at palitan ng bago. Tapos yung garahe ay brush mo mamayang hapon. Kaya yan kulay green dahil kinapitan na ng mga lumot. Bubuhusan mo yan ng 2 timbang tubig na may halong 2 scoop na chlorine at 1 sachet na detergent powder. Tapos hayaan ng 1 oras tsaka mo simulan i-brush. Mas mabilis na yan matatanggal. Pero hinay-hinay lang ha. Hindi mo kailangan matapos ang lahat ng sinabi ko sa 1 araw. Siguro kahit matapos mo lang ang pagtatabas ng mga bermuda ay ayos na yan. Marami ang pagkain sa refrigerator kaya kapag nagugutom ka ay kumuha ka lang ng tinapay roon at juice. Tandaan mo ha, wala tayong katulong kaya walang magsaserve sa'yo. Kaya ikaw nang magpapakain sa sarili mo kapag nagutom ka. Malinaw ba yun? Opo tito. Sagot ko pa tapos itinuro na sa akin ni tito ang mga gagamitin ko sa paglilinis sa loob ng bakuran. Habang nagtatrabaho ako ay unti-unti na ring sumisikat ang araw, kaya naman pinagpapawisan ako. Hinubad ko na ang suot kong t-shirt at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho hanggang sa makita kong naroon ang magkapatid sa terrace, nakaupo at titig na titig sa akin. Pero hindi sa mukha ko, kundi sa katawan dahil hindi nila napapansin na nakatingin na ako sa kanila. Kaya hinayaan ko na lang din. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking paspasan na pagtatrabaho. Pero kahit paano ay natuwa ako dahil ramdam kong humahanga sila sa hubog ng aking katawan. Maskulado kasi ako at may 4 na matitigas na pandesal sa sikmura o iyon tinatawag nilang abs. Pero hindi naman 6 packs. 4 lang ang mas malinaw ang pagkakabukol. Lumipas ang 2 linggo nilang pamamalagi sa probinsya namin ay bumalik na sila sa Maynila at syempre kasama nga ako. Pagkarating sa kanila ay namangha ako sa ganda ng kanilang bahay. Halos kasing luwag rin noong bahay nila sa probinsya. Yun nga lang, mas modern ang design at mas bago. Ang bahay nila sa Maynila ay may malawak na compound, kasya ang 4 na sasakyan na ipark sa gilid na bahagi ng bahay. Tapos ang bahay naman ay 2 palapag. May 1 kwarto sa ibaba, katapat ng sala. Malapad ang kwartong iyon dahil iyon ang nagsisilbi nilang guest room. May 1 double deck bed na parehong may naka-ready na foam at 1 single deck na bed pero double ang size ng lapad. Doon ako natutulog. May mga cabinet rin doon na built-in o iyon diretso kisame ang tangkad ng bawat cabinet nila roon. Tapos, katapat na noon ang sala. Then after ng sala ay ang dining area. Naroon ang 1 mahabang lamesa na may 8 upuan na yari sa kahoy. Ibig sabihin, kakasya roon na kumain ng sabay-sabay ang 8 tao. Then may divider. Sa likod noong divider ay ang kitchen area. Naroon ang refrigerator na double door. 4 na burner ng gas stove at 1 matangkad na cabinet para naman sa mga stocks ng pagkain at mga dilata. Sa tapat naman noon sa kanang bahagi ay ang 2 pinto ng CR. 2 ang CR nila roon para raw hindi naghihintayan, lalo na kung may bisita sila. Bale, sa pagitan ng CR at kwarto ko ay ang hagdanan papaakyat. Pagkarating namin sa itaas ay nasa kanang bahagi ang master's bedroom o ang kwarto nila Tito Robby at Tita Divina. Tapos ang kaliwa naman ay ang magkasunod na kwarto ni na Ate Erica at Samantha. At sa tapat naman ng kanilang mga silid ay 1 malawak na sala na may nakadisplay na piano, gitara at 5 level na bookshelf na may kung ano-anong libro ang nakadisplay. Lahat ng gamit nila sa loob ng kanilang bahay ay masasabing mga mamahalin talaga at may quality. Uniform lang din ang kulay.
Kung hindi itim ang kulay ay silver, kaya hindi magulo sa mata tingnan. Pagkarating nga namin sa bahay nila ay itinuro kaagad sa akin ni Tito Robbie ang magiging kwarto ko. After noon ay si Tita Divina naman ang nag-tour sa akin sa bahay at tinuruan ako kung paano gamitin ang mga appliances nila, lalo na iyong microwave oven na pinakakomplikado sa paningin ko. Matapos niya akong ma-tour sa kanilang pamamahay ay sabi ni Tita, Nestor, marunong ka bang magluto ng menudo? Opo, Tita, marunong po. Edi sige, ito ang papel at ballpen. Ilista mo lahat ng ingredients na kakailanganin mo dahil pupunta kami ni Erica sa palengke para may mailuto tayong masarap sa ulam sa araw na to. Bale, sa hapunan na yung menudo, magnilagang baka na muna tayo sa tanghalian. Pakilista na rin ang mga kakailanganin sa nilagang baka. Okay po, Tita. Sagot ko pa at agad nang naglista. Dahil sa hindi naman sila nagtitipid, kaya talagang kinumpleto ko ang mga ingredients sa paglilista para talagang masarap at wala nang isasarap pa. Nag-almusal lang kami saglit tapos umalis na silang mag-ina. May maganda silang kotse at isang SUV, kaya nagkotse na sila para bumili sa palengke. Ako naman ay naligo at umidlip na muna. Napuyat ako sa biyahe dahil katabi ako ni Tito sa sasakyan habang nagdadrive siya. At trabaho ko raw na kausapin siya para hindi siya makatulog habang nagdadrive. Kaya puyat talaga ako. Sa buong araw na iyon ay puro pagluluto lang ang ginawa ko. Medyo sabik rin kasi sila sa masasarap na ulam dahil noong nasa probinsya sila ay puro ulam na seafood ang binanata nila. Gaya ng mga alimangom, hipon, puset, kilawin at inihaw na iba't ibang uri ng isda. Kaya sabik na sabik sila sa ulam na karne, lalo na iyong mga masarsam. Makalipas ang isang buwan ay umalis na si Tito, papuntang abroad at 5 years ang contract niya roon. Pwede naman daw siyang bumakasyon taon-taon, depende sa kanya. Pero hindi siya nagbabakasyon taon-taon dahil hindi naman daw sagot ng kumpanya ang plane ticket niya. Kaya malaki rin ang gagastusin kung panay ang uwi niya ng Pilipinas. Kahit magdadalawang buwan ko nang kasama ang magkapatid sa loob ng iisang bahay, ay tila ibang tao pa rin talaga ang tingin nila sa akin. Hindi nila ako kinakausap kung walang iuutos sa akin. Si Tita Divina naman ay panay na ang pag-duty out of town. Minsan ay 1 linggo siya roon, minsan naman ay 2 days lang. Isang araw noon ay Bernes, dahil yun ang request ng magkapatid. Ang usapan kasi, hindi sila pwedeng magpaluto sa akin ng 2 magkaibang putahe, dapat 1 lang. At hindi ako pwedeng magluto ng ibang ulam hanggat hindi pa nauubos ang unang ulam na niluto ko. Magagalit kapag ganon si Tito o maging si Tita, dahil pagsasayang daw iyon ng pagkain. Kaya ang ginawa ko, kapag kaunti na lang ay inuubos ko na talaga. Lalo pa at 5 beses akong kumain sa isang araw. May mga gym equipment naman kasi si Tito sa may likurang bahagi ng bahay. Pero barbell, bench at mga dumbbells lang naman iyon. Pero pwede nang pagtiyagaan na gamitin para hindi ako tumaba. Lalo pa at nakakasagana sa pagkain ng bahay na iyon. Kumakain ako ng almusal na kanin at ulam, tapos tanghalian, snacks, hapunan at kapag mga alas 10 o alas 11 ng gabi at gising pa ako ay kumakain ako ulit ng kanin at ulam. Gustong gusto rin naman ng magkakapatid na inuubos ko ang ulam sa isang araw dahil gusto nga nila na ibang ulam na sa kinabukasan. Matapos namin maghapunan ay agad nang nagsiakyat ang 2 sa kani-kanilang kwarto. Ni hindi naghugas ng plato. Pero nakiusap naman si Ate Erica na ako na raw muna ang maghugas dahil pagod na pagod siya sa klase maghapon
Tapos, nag-library pa siya. Engineering kasi ang course niya at ang sabi niya ay hirap na daw talaga siya sa kursong iyon kaya naman inintindi ko na lang din. Hindi naman mabigat para sa akin ang mga gawaing bahay. Kaya ayos lang kahit ako na ang naghuhugas ng mga plato sa araw-araw, umaga hanggang gabi. Nakita kong saglit na nanonood ng TV si Tita Divina. Pero hindi ako sigurado kung talaga bang nanonood siya dahil nasa hita niya rin ang laptop at doon siya nakatingin na parang may binabasa at panay rin ang scroll. Tapos narinig kong sabi niya, "Nestor, hindi magandang pakiramdam ko. Pakidalan mo naman ako sa kwarto ng gamot at tubig. Sa maliit na pitsil mo na ilagay para may mainom pa ako ng madaling araw kapag nagising ako." Siya nga pala, Nestor. Marunong ka bang magmasahe? Opo, tita. Sige pala. Imasahe mo na rin ako konti bago ko matulog, ha? Okay po, tita. Tapusin ko lang po rito at susunod na po ako sa kwarto niyo. O sige. Wika niya at umakyat na. Sa pamamahay na iyon, kapag pumapasok na sa kani-kanilang kwarto ang magkakapatid, ay halos hindi na lumalabas. Umaga ko na ulit sila makikita. Sa bagay, wala namang ibang kakailanganin sa baba. Nag-aakyat rin naman sila ng tubig nila sa kwarto. Tapos may mga sarili silang computer. Kaya napakarami nilang pwedeng pagkaabalahan sa kanilang mga kwarto. Matapos ko nga maglinis ng kusina ay naligo na rin muna ako. Tsaka ako nagpunta sa kwarto ni Tita Divina. Dala ang gamot at tubig. Sabi niya, "Akin na yung gamot, Nestor. Iinumin ko na yan." Matapos na iyon inumin ay agad siyang nag-alis ng roba at dumapa para mahilot ko raw ang likuran niya. Naisip ko tuloy na ganun pala sila magpahilot. Walang balot. Kung ako ang tatanungin ay pwede naman magpahilot ng may damit. Kaya nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Pero wala na akong magagawa. Boy ako sa pamamahay na iyon kaya wala akong karapatan tumanggi. Tinuturuan niya rin naman ako kung paano ko siya hihilutin at saan banda. Mahalata sa reaksyon niya na nagugustuhan niya ang masahe ko sa kanya. Makalipas ang isang oras ay sabi niya, "Nestor, ikuha mo nga ako ng chamomile tea dun sa baba. Tapos maggatas ka na rin para naman mas lalo kang maging malakas." Okay po, tita. Sagot ko pa at agad na akong bumaba para magpainit ng tubig sa electric kettle. Noong makapagpainit na ako ay nag-akyat na ako ng chamomile tea at isang basong gatas naman para sa akin. Naabutan ko si Tita Divina na naroon na siya sa maliit na mesita malapit sa bintana na sliding window. Sabi niya pa, "Dito mo ilagay yan, Nestor. Tapos dito ka na rin maupo." Pagkabigay ko noon sa kanya ay sinimulan niyang itaas baba ang tibag. Tapos sabi niya sa akin, "Nestor, anong masasabi mo sa akin?" Sabi ko naman, ano pong ibig niyong sabihin, tita? I mean, anong masasabi mo sa itsura ko? Pangangatawan at ganda ko. Gusto kong magsabi ka ng totoo, ha? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako magagalit." Sabi ko naman, "Kung sa itsura po ay para lang kayong mas matanda ka na Ate Erika ng 8 years. Sa pangangatawan naman ay hindi po halata na nagkaroon na kayo ng mga anak. Wala rin po kayong scratch mark katulad ng karamihan na mga nagkakaanak. At kung sa ganda po, ay napakaganda niyo po. Siguro parang maikukumpara ko po kayo kina Marian Rivera o mas batang version ni Don Sulueta, yung artista po." Sabi niya naman, "Talaga bang yan ang totoong tingin mo sa akin, Nestor?" "Opo, tita, hindi po ako nagsisinungaling o nagbibiro." "Nice.
I like the way you say your compliments. Don't worry. I think magkakasundo pa tayo lalo at mabibigyan kita ng isang pang trabaho na magugustuhan mo at kikita ka rin ng sapat na pera na may papandagdag mo sa ipapadala mo sa pamilya mo. Ano pong trabaho po yun, tita? Don't worry, you will know it soon. O sige na, pumunta ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na rin. Baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko at may pagawa ko na sa iyong bagay na hindi pa angkop sa pagkakataong ito. Wika niya kaya dali-dali na rin akong bumaba, dala ang baso na may kalahati pa ng gatas. Medyo napapasal ako sa mga sinabi ni Tita Divina. Kakaiba iyon sa tingin ko, pero hindi ko pa matumbok kung ano talaga yon. Sana nga totoo ang sinabi niya na ikatutuwa ko ang trabahong iyon at makakapagdagdag ng income sa akin na may papadala ko sa pamilya ko. Ayan my loves, awat na muna tayo konti ha, pero huwag kayong bibitaw dahil napakaraming surprise sa kwentong ito na hindi akalaing ganun ang mangyayari. Samahan niyo ako sa karugtong nito ha. Siguraduhin kong may susunod natin sa hindi katagalan. Salamat sa pakikinig my loves ha. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindot na sa subscribe button dahil marami pa akong kwentong i-upload dito na check na magugustuhan mo. Salamat sa pakikinig my